John Riel Casimero magbabalik na sa ring sa Disyembre. Junto Nakatani nagsimula ng magsanay para sa kanyang comeback fight. Araw ng mga malalaking balita para sa larangan ng boxing matapos maglabas ng mahalagang updates ang dalawa sa pinakamatinding pangalan sa lower weight division, sina dating 3 Division World Champion John Riel Casimero at ang dating World Champion na si Junto Nakatani ng Japan. Sa isang kamakailan lamang na live stream ng kilalang boxing personality at content creator na si Kuyang Joseph Rivera kasama si John Riel Casimero, muling naging mainit ang talakayan nang magtanong ang isang tagahanga tungkol sa pinakahintay na pagbabalik ring ng Pinoy fighter. Walang paligoy-ligoy na sinagot ni Casimero ang katanungan at opisyal na inihayag na nakatakda ang kanyang susunod na laban ngayong darating na Disyembre. Bagamat pinal na ang buwan ng kanyang pagbabalik, inamin ng kampo ni Casimero na kasalukuyan pa rin nasa gitna na negosasyon ng pagpili sa kung sino ang kanyang makakalaban sa ibabaw ng lona. Dami pala. Dami pala. Wala pa, negotiation pa, December. December pa. Ang pahayag na ito ni Casimero ay nagdulot ng labis na excitement sa mga boxing fans na matagal nang naghihintay sa kanyang muling pagsabak sa eksena, lalo na't patuloy nitong hinahabol ang mga malalaking pangalan sa Super Bantamweight Division. Samantala mga kwento sa Japan, formal nang sinimula ng dating World Champion na si Junto Nakatani sa MT Boxing Gym ang kanyang paghahanda para sa kanyang muling pag-akyat sa ring matapos ang ilang buwang pagpapahinga at recovery. Nagtungo si Nakatani sa Queen Square, Yokohama noong August 9 para sa isang public recording na programang Landmark Sports Heroes ng FM Yokohama na nakatakda na i-ere sa August 30. Sinalubong si Nakatani ng humigit kumulang 300 fans na nakabot ng bulaklak at nagpaabot ng pagbati para sa kanyang kamakailan lamang nakasal sa profesional na golfer na si Aya Tamura noong July 22. Sa panayam ng media pagkatapos ng recording, ipinahayag ni Nakatani na nakatagda na siyang magsimula ng mass boxing o light sparring ngayong buwan upang patalas ang kanyang mga kasanayan at reflexes. Matandaan nagkaroon ng fracture sa kanyang left orbital floor si Nakatani sa kanilang matinding bakbakan ng undisputed Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue noong May 2 sa Tokyo Dome. Matapos ang matagumpay na operasyon at 3 buwang pahinga, muli siyang nagbalik sa pag-iinsayo sa kanyang gym noong August 1. Nabanggit ni Nakatani na nakaramdam siya ng bahagyang pananakit ng katawan noong August 2 matapos ang unang araw ng ensayo. Ngunit makalipas ang 1 linggo ay gumanda na ang kanyang pakiramdam. Nawala na ang sakit ng katawan at ngayon ay kailangan ko nang simulan uli ang pagpapasok ng physical training, ani ni Nakatani. Bagamat hindi nagbago ang kanyang kinakain, tumaas ang kanyang muscle mass at umabot sa 63 kilograms ang kanyang timbang, 2 kilo na mas mataas kumpara nung unang araw ng kanyang pagbabalik ensayo. Muli akong naisip na totoo talaga ang muscle memory o kumbaga natatandaan ng kalamnan ang dating anyo nito, dagdag pa ng Japanese superstar. Inaasahan na susunod na taon mga kwento ay gaganapin ang kanyang opisyal na comeback fight sa ring. Sa kasalukuyan, nakatuon ang kanyang pansin sa pagpapahusay ng kanyang basic movements at pagsasanay kasama ang mga stablemates sa kanyang gym na may nakatagdang laban ngayong August 29. Ipinahayag din ni Nakatani ang kanyang pasasalamat sa suporta ng mga tagahanga at binibigyan din niya na ang kanyang pangarap na maging number 1 pound-for-pound fighter sa buong mundo ay nananatiling buhay. Mga kakwento, sinabi pa ni Nakatani, may mga pumunta na nakasuot ng aking t-shirt at may mga hawak na banner na Happy Wedding. Naramdaman ko na masaya sila para sa aking kaligayahan. Malaki ang ekspektasyon sa akin at naniniwala ko na responsibilidad ko na matugunan o higitan pa ang mga ekspektasyon na yon. Iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas. Yan ang pagtatapos na mensahe ni Junto Nakatani. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.